Makakasama po natin ngayon live dito sa studio si Attorney David Jonathan V. Yap, former Senate Legal Counsel. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon din sa inyo po, mga kapatid. At welcome po sa Eagle Broadcasting Corporation. Maraming salamat po at saka kinatutuwa kong dito po ngayon. Apo. Naimbitahan po namin kayo para magbigay ng ilang komento kaugnay nung pinag-uusapang legal dito sa issue po ng Iglesia ni Cristo. Ano po masasabi po? Unang-una po ay sana po maintindihan po ng ating mga, hindi lang po yung kapatid natin, yung mga taga-sanlibutan, yung mga nakikita yung ating mga rally, mass action natin sa mga, so yun talagang sinasadya na talagang gusto lang namin manggulo. Meron po tayong talagang purpose doon at saka gusto natin ipaabot na hindi natin nagustuhan yung ginawa ng Secretary of Justice na nagpakita siya ng undue interest in the filing of the complaint against the members of the Sanggunian natin po. Now, bakit po undue interest po? Kasi ang regular po na procedure pag-file ng complaint is ang isang tao na may gustong complaint, i-file niya sa fiscal sa isang city or isang municipality na kung saan siya naka-base po. Maliwanag po naman, nasa TV pa, nasa media, na yung yung nangyari po sa complaint na po, doon final sa office ng Secretary of Justice. May media pa. So, ano pang makukuha natin pong fairness? Ano pong justice na makukuha po natin? Now, ang sasabihin po nila na hindi pa po na bigay po sa isang fiscal or investigating prosecutor. Sinasabi nila yon, totoo po yon. Pero because nakikita ng mga investigating prosecutor na galing po sa office ng Secretary of Justice, ano kayang gusto nila mangyari? Parang nandun po yun, may message, may laman. There is already a message na here, gusto namin itong magagawin mong paraan. Ano po ang magiging implication nito dun sa mga iba na, ang sabi ko kasi ng Secretary ng Justice, ang sabi ni De Lima is, I'm just doing my job. Paano kung ganun pala ha. Yung mga maliliit nating kababayan, lahat ng kaso ipile sa kanya. Tama po 'yun. Yun ang sinasabi kong kung sa ganun bakit lahat ba na mga maliit ng kaso, lahat ng mga tao diyan bibigyan niya ng importansya na pareho sa ginawa niya dito? Dahil kung hindi niya gagawin 'yon, magiging hindi naman siya he's not doing his job. He's just doing her job, no? Parang ganun. At saka he is making a precedent. Yun nga. Na yung precedent na yan is bakit niya isabihin na paubaya ko na lang sa regular prosecutors. Doon pa sa office niya. Tama. Ang isa pang punto, Alma, dito ay yung isang kaso na ang sabi na nung NBI na nag-investiga, case closed na eh. Na sila. Yun nga po. At saka the NBI po is under the Secretary of Justice. Exactly. It's an adjunct agency of the Justice Department. So in other words, if the agency that was tasked to investigate an incident or complaint, tapos hindi nangyari po yon na talagang meron dapat ang kasong iporsige or ipursue, dapat wala na po yon. At saka ibabalik ko po yun sa ating alam mo po nyo, ako ay bago lang pong kaani po. I was barely 2 years po as a proud member of the Iglesia ni Cristo po. Gusto ko sana ipaabot, lalo pa sa mga hindi lang po mga kaani po natin, basta yung mga taga-sanlibutan na mahirap po pumasok sa Iglesia ni Cristo. Kailan po sumunod kami ng mga patakaran. Meron kami pong mga ibang mga panloob na patakaran na kailan sundin namin. Sundin natin lahat. Mahirap pumasok dahil hindi lang po yung ako magsabi, gusto ko na mag-Iglesia ni Cristo, bautismuhan ako bukas. Hindi po. Dadaan pa kami ng doktrina. Susubukan po kami lahat. Para po sa kaalaman ng mga siguro nagtatanong paano nga ba pumasok sa iglesia? Naku po, napakahirap po. Kayo po ang saksi at abogado po kayo. Napakahirap po yun. Una, anong proseso na pag pinagdadaanan? Dahil po yun, kahit na sasabihin mo na meron ka pa talagang indoctrination period po. At least 25 po yun. Na lessons. Na lessons po yun. Yes. Ako pa, 28 po. Tapos, every lesson, tinatanong ko naintindihan. Hindi, tinatanong pa.
Kung hindi naintindihan, ulit. Hindi na po, ulitin po. At saka, hindi pa ba, kung talaga nagdudulas yan na wala ka talagang ano. Hindi ba At saka, ang nakikita ko talaga, wala pong pinipili. Kahit na anak ng ministro, kahit sino ka man dyan, ay dadaan ka pa rin sa indoctrination. Ang ibig sabihin nito, pagpasok mo sa iglesia at nabautismuhan ka, talagang alam na alam mo lahat ng aral, pati yung disiplina. Talagang lahat na halat. At saka kami po ay, pag oras na matapos kami na tayo na bautisman, tayo ay nanunumpa sa harap ng Panginoon. So, ang sinasabi nyo ngayon, parang si Secretary De Lima ay nakikialam sa internal affairs. Yun ang ganito po yun, no? Ang aking nakikita, pinalabas nila na ginampanan lang nila ang kanilang tungkulin. Ang trabaho nila, I'm just doing my job. Pero the truth is that that complaint is a veiled attempt to interfere with the internal affairs of the Dahil church. may pronouncement na po ang NBI, di ba? At saka, tapos ibinaligtad po at saka yan. hindi po talaga ano po to, because ang punot dulo kasi involves an expelled minister. And that expelled minister was, hindi naman siya basta-basta in-expelled. There was a procedure. At ang kine-question niya doon ay yung the way na inimbestigahan siya nung nandun pa siya sa loob. So internal matters talaga. Internal po yun. Opo. Internal po yun. And alam mo, pag internal matters yun, dapat hindi masukat ng gobyerno po yun. And that has been clearly declared or defined by the Supreme Court in a number of cases. That the civil courts or the government should not interfere in internal matters of a church. Opo. And this is precisely internal. Ngayon, tama naman po yun. Hindi naman tayo nagtatago sa ating mga policy or ating procedure na church tayo, hindi naman tayo galawin. Hindi po. We are not hiding behind that. We are just saying that you are already interfering in the internal matters. And that's where you should stop. Yun pong sinasabi natin. Because the moment you interfere, that is already the separation of church and state. Ayun. Opo, yun ang dapat yung At saka, yung procedure po talaga ng criminal procedure is, hindi naman, ang isipin mo lang, gusto kong malaman sana kung sino pong na-assign ng prosecutor dyan. Baka hindi, kasi usually po dapat raffle So kung hindi dumaan sa raffle, may hindi po, irregular pa there rin. is an irregularity. And pag may irregularity po, there is already a denial of due process. Ayun. Yun ang denial of due process. Ang denial of due process against the respondents natin, dapat hindi na po pwedeng i-ano yan because may question mark na sa proseso. Yun ang denial of due process. Okay. So, isa po ring ano ko sabihin is that yung natanggal na ating ministro po, matagal na po siyang ministro din, alam na niya kung anong patakaran natin, is that dapat po in-exhaust niya lahat ang mga remedies niya within the church. Okay. Nandun naman Yes. Halimbawa, kung ikaw ay natiwalag or ikaw na-expel po, meron namang proseso kung babalik ka At nakikita ko yan. Tama po. Hindi naman po tayo gano'n na wala ka ng pag-asa, wala ka ng masama ka na. Hindi po. Everybody's given the chance. And I've seen that po. Yes. I've seen 2 years that. pa lang ho, pero nakikita nyo ko na yun. Siyempre, At saka, ganito po yun, Ang feeling ko naman is that kung ako man ay nagfa-file ng complaint, ako yung complainant po, ako yung dating kaanib ng iglesia po, dapat I should have refrained from filing the complaint until I have exhausted all these remedies na available sa akin. Pwede na siyang, baka pwede na siyang magano. Pero hindi siya nag-exhaust Yes. Diretso kagad siya sa media. Diretso kagad siya At yun nga yung dahilan kaya sa tiniwalag. Yun Dahil nga. sa linabag niya yung discipline. Disiplina natin. Hindi lang Internal discipline, yung ating proseso. Yung process. Yung ating proseso. Alam mo po na, hindi po natin, pasensya na po. Maraming nagreklamo sa atin na bakit po ay may nagpakita po natin ng natin na nag-rally tayo gano'n Alam mo ho nyo, hindi po natin ginagawa yun para lang sa atin In fact ho, hindi naman tayo nagyayabang noon na gumawa tayo ng walk for a cause. Hindi po nagyabang na gumawa tayo ng Metro Manila wide na yung lingap para sa mga ating kababayan. We are just in fact ho, yung sinasabi po natin na sana po
everybody should be given fair chance. Fair day in court. Yun man ating sinasabihin. We are just doing our job. Hindi na halata naman na mimili ka Yan sana hindi gagawin. Oo. Okay. Maraming salamat. Maraming Kung wala, salamat. may tatanong ka ba? Oo, sana tatanungin ko lang kasi kung yung ginawa ni De Limang yun, imbis na makapayapa sa ating lalo pang nakagulo. Hindi ba? Kaya na humantong na sa ganito. Sabi niyo doon. Yung sinasabi niya nanggugulo tayo. Hindi ba siyang nakagulo sa internal affairs ng church? Hindi yun nga ang ano kasi natin dito is that medyo pumapasok na rin siya sa mga sinasabi niya na gumagawa na rin siya ng parang na rin siya sa political mileage niya, kung anong sinasabi niya na hindi naman tayo dapat umpisahan niya sa sinasabi niya, why did she show undue interest? Why did they have to sign it in her office? Why did they have to call the media? Ibig sabihin, luto na yon. Luto na yon. Yun lang ating reklamo po. Yun lang ating pinaabot sa kanya na huwag naman sana. Bigyan mo kami respeto. Ayan. Kasi po, yung ating mga procedures, mga patakaran natin po are not only based on the Bible but on what you have practiced. And this is what we have practiced, and this is what made the church as established as it is right now.